Meron lang po akong gustong linawin bilang Pangulo. Ang mga ganap na ito ay hindi po katuruan ng Muslim. Wala po ito sa katuruan natin. Yung patungkol po doon sa humihingi ng extra service, yan po, wala po yung katuruan. Wala. Hindi po ito tinatanggap. Hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Muslim. Wala po itong kinalaman sa Islam. Hinihingi ko po ang inyong mga patawad sa amin. Wala po dito sa aking speech na nag-mention po ako ng salitang Muslim o Islam. Yes. Never ko po mention yan because I'm very sensitive. Gusto niyo man pong makatulong pero it's beyond your control. Ika nga. Nabanggit po kasi ang Ramadan. Pag nabanggit po ang Ramadan, ay kasama na po dyan ang Muslim. It wasn't said in a bad light about Ramadan. It was for me in a positive way. Ngunit kailangan po nating linawin ito. Yung mga ganitong usapan po na nadadamay yung salitang Ramadan sa ganitong usapan. Kaya ito po ay positibo. Kesa ito po ay negatibo. Basta sumama po sa ganitong usapan, hindi po naaayon. Sapagkat ito po ay televised. Ito po ay napapanood ng maraming kababayan natin. At hinihingi ko lamang po na ihiwalay po natin yon. Tawagin na lang po natin silang mga Arabo at kung ano man po yung aming practice sa aming religion, ihiwalay po natin. Kaya ito po ay positibo. Kaya ito po ay negatibo. Pero kaakibat po ito ng isang napakasensitibong bagay. Sa totoo lang po, ako po ay nanliliit. Ako po ay 5'10", pero ngayon ang pakiramdam ko po ay 3 feet lang. Sapagkat lagi pong nababanggit ang mga bansang Saudi, UAE, Kuwait. Mga bansa po ito na mga Muslim. Katulad ko pong Muslim. Allahu Akbar. Sa video po na napanood ko, ako po'y nagdurugo ang aking puso. Kaisipan, kaluluwa, sapagkat yung ating pong mga bayani ay sinasaktan at minamaltrato. Napakabigat po nitong mapanood at nangyayari po ito sa mga bansang mga Muslim ang Kaya kinukuha ko po ang bulwagang ito para humingi po ng paumanhin, patawad, pag-intindi sa lahat po nandito sa bagay na napanood po natin. Napakasakit po. Meron lang po akong gustong linawin bilang Pangulo. Ang mga ganap na ito ay hindi po katuruan ng Muslim. Wala po ito sa katuruan namin. Ang katunayan, ang turo po sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailanman kahit na sinong tao dapat ay tratuhin mong pantay-pantay. Lalo na po ang tinatawag nating servants, kasambahay, katulong. Sila po ay pinoproteksyonan ng Islam. Katulad ng hindi po sila pwedeng saktan. Sila po ay dapat ay respetuhin. Kapag sila po ay nagkamali, sila po ay dapat patawarin. Pantay-pantay. Ang kanila pong sweldo dapat ay nasa oras. Sila po ay tratuhin ng lahat ng kabutihan. Sila po ay tulungan sa pinansyal.
At kung ano ang suot mong damit, yan din ang dapat na suot nilang damit. At kung ano ang kinakain mo, yan din dapat ang kinakain mo. Ang malungkot lamang po dito, Ginang Pangulo, marami po ang sa ating mga kababayan ang pinapayagang umalis sa ating bayan na hindi po nabibigyan ng tamang oryentasyon. Hindi po kasi sila nasabihan na ang kanilang pupuntahan na bansa ay iba ang kultura, iba ang tradisyon, iba ang kanilang lahi. Hindi natin pwedeng dalin kung ano yung meron tayo dito sa Inang Bayang Pilipinas, ay yun ang ating dadalin, lalo na doon sa gitnang silangan. Katulad na lamang po, ang batas po ng Saudi Arabia ay hindi po kaparehas ng batas natin dito sa Pilipinas na naghihiwalay ang Estado at ang religion. Sa Saudi Arabia po at sa mga nabanggit na mga Muslim countries, magkasama po sa batas nila ang Estado at ang religion. At napaka sakit din pong marinig na yung kwento ng aking idol senator na si Senator Bongo, yung patungkol po doon sa humihingi ng extra service. Yan po, wala po yung wala. Hindi po ito tinatanggap. Hindi po katanggap-tanggap ito sa mga Muslim countries. Kaya po sana hinihingi ko po ang patawad ng aking mga kababayan sa ganap na ito, sapagkat ang gumagawa po nito ay matatawag po nating sanang mga Arabo. Huwag po nating tawagin na mga Muslim. Medyo nakakagulat po kapag nagkaroon po tayo ng mga example na halimbawa na ang sinasabi natin ay patungkol sa Ramadan, patungkol sa pagkain ng mga Muslim. Wala po itong kinalaman sa Islam. Hinihingi ko po ang inyong mga patawad sa amin. Kagagawan po ito ng mga kapatid namin na hindi namin alam kung anong klaseng practice ito. Kaya po sana, Ginoong Senador Raffy Tulfo, hinihingi ko po ang tulong po ninyo na sana po ang una po nating sisihin dito ay yung mga kababayan din po natin na mga recruiter. Sapagkat responsibilidad po nila. Alam niyo po, Senator, kayo po yung magiting, palaban, tagapagtanggol. Marami po sa ating mga kababayan ang napupunta sa hindi lamang po sa Middle East at sa ibang bayan, ay hindi din po nakapag-aral. Yun po sana ang unang-unang hingin ng ating mga ahensya na mabigyan po sila ng kahit na basic na edukasyon. Doon sa lingwahe, doon sa ginagamit pong salita, doon sa bayan na yun, kahit basic lang po, bago sila umalis, para hindi naman po sila napaglalaruan. At kanina po, sinabi po ninyo na kapag ka mayroong napatunayan na nagpabaya, napakaganda po ng sinabi ng ating mahal na senador, na hindi nyo na sila papayagang makapag-apply pa muli. Kakansilahin. Pwede po ba na itong mga tao ito'y makulong din?
magkaroon po tayo ng